Huminto si Marco sa ilalim ng nag-iisang poste sa madilim na kalsada. Kumikislap ang ilaw, tila may gustong ipahiwatig. Sa bawat pagpatay-sindi ng liwanag, napapansin niyang dumarami ang mga anino sa paligid, hindi lamang sa kanya, kundi sa mismong sahig ng kalsada. Wala namang ibang tao, ngunit may mahahabang hugis na gumagapang, palapit ng palapit. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit tila may humawak sa kanyang mga paa. Nang muling bumukas ang ilaw, nakita niyang ang mga anino ay may anyo ng mga kamay na umaabot mula sa lupa, pilit siyang hinihila. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tumigil ang poste sa pagkikislap at tuluyang nagliwanag. Sa liwanag, nakita ni Marco ang kanyang sariling anino. Hindi na ito sumusunod sa galaw niya. Gumapang ito paalis sa kanya, sumanib sa iba pang mga anino. Unti-unting nilamon ng mga anino ang kanyang katawan hanggang sa siya'y maging bahagi na lamang ng mga hugis na gumagalaw sa ilalim ng ilaw. Nang muling kumislap ang poste, wala nang makikitang tao. Tanging mga anino na lang ang naiwan, tahimik na nagmamasid, naghihintay ng susunod na bibiktimahin.